Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, arestado ang isang lalaki matapos maaktuhan sa tangkang silaban ang bahay ng isang senior citizen sa dinalupihan sa Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ang iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Himas rehas ngayon sa kulungan ng isang 29 anyos na lalaki matapos tangkaing sunugin ang bahay ng isang senior citizen na babae sa Barangay Pita, Dinalupian, Bataan alas 8:30 kagabi. Kinilala ang suspect sa alias Jerome, 29 anyos, residente sa nasabi ding barangay. Sa investigasyon ng Dinalupian PNP batay sa salaysay ng isang saksi, nakita umano niya ang suspect na may hawak itong disposable lighter at kung paano sinindihan ng isang damit para sunugin ang bahay ng senior citizen na kalapit din niya. Mabilis kumilos ang saksi upang maiwasang kumalat pa ang apoy. Saka ipinagbigay alam ito sa kanilang barangay chairman sa lugar na tumawag naman ito ng pulis na aresto agad ang suspect at maharap ito ngayon sa kasong arson. Samantalang isang sunog naman na sumiklab na naganap sa isang hardware sa tapat ng gas station sa barangay Malabon, Candelaria, Zambales pasado alas 10 kagabi. Nagtuang naman apulahin ang malaking apoy ng BFP Candelaria at BFP Masinloc habang patuloy pang investigasyon sa nasabing sunog at halaga ng naabo. Para sa MBC TV Network News RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi nakapalag ang suspect na isang 26 anyos na binata na top 9 most wanted person sa syudad ng arestuhin ng mga pulis alas 4:40 ng hapon sa Barangay Kalmay sa syudad. Batay sa ulat ni Dagupan City OIC Police Director Colonel Horley Pagaduan, bitbit ng kanyang mga tauhan mula sa Police Station 5 ang warrant to pares na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City laban sa suspect para sa kasong act of lasciviousness under Article 336 ng Revised Penal Code as amended in relation to Section 5B ng Republic Act 1716 o Child Abuse na pinagkalooban naman ng piyansang 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan at dahil sa bigo pang makapaglagak ng nasabing halaga ang suspect na nanatili ito sa custodial facility ng Dagupan Police Office. Mula sa Action Radio Pangasinan, para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maliban sa paghahanda ng PNP sa Northeast Samar ngayong nalalapit na ang undas, handa na rin ang deployment ng Bureau of Fire Personnel ng Katarman. Magiging katuwang sa kanilang deployment ang MDRMO o Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, PNP, at Impulso Katarman. Ayon kay Fire Marshal Adrian Dacot, magkakaroon ng fire truck visibility at mamamahagi rin ng mga flyers o fire safety flyers sa mga naroon sa sementeryo upang manatiling may alam sa mga insidente ng sunog. Nakatakda rin ang inspeksyon sa wirings doon sa sementeryo lalo na sa mga libingan na mayroong structures. Pero ayon sa nasabing opisyal, mas tututukan rin sa gagawing inspeksyon ang mga lighted candles na isa rin sa nagiging sanhi ng sunog. Mula sa Action Radio Katarman para sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.